Gospel na kung saan ang layunin ng FB Live na ito ay palaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media kamukha pa ng Facebook Live. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat ilang oras na lang kung loloobin niya ay matatapos na itong January 12, 2026. Pero bago matapos ang araw na ito, nawa magkaroon tayo ng kahit konting oras para maglaan na makinig at magkaroon ng pagninilay sa kanyang mabuting balita for Monday Gospel. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sama-samang manalangin upang magpuri, humingi ng kapatawaran at paggabay naman ng Espiritu sa Monday Gospel na pagnilayan natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sapagkat sa oras na ito, Ikaw na Diyos na dakila ay maghahain ng online piging na kung saan ang iyong mga salita ang aming magiging pagkain spiritual. Tunay nga sinabi mong Panginoon na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig mo, Panginoong Diyos. Lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin mo ba aming puso sa aming mga karumihan? Ang iyong abang lingkod ay linisin mo. Gamitin mo lamang instrumento upang maging daluyan ng iyong mabuting mensahe mula sa Monday Gospel. Panginoon, maraming pong salamat. Patuloy kang kumilos ang iyong banal na Espiritu. Puspusin mo ang iyong abang lingkod. At ipinapanalangin ko ang mga taong nasa pagsubok. Panginoon, ikaw ang tingnan namin. Sa iyo kami kumuha ng pag-asa, ng lakas, ng pag-ibig. Maraming pong salamat. Ang lahat ng ito'y dala sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So muli po, ituloy na natin ang pagbasa mula sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos takpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang taktang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, ang senaryo po ng mabuting balita sa araw na ito, January 12, 2026. Monday Gospel ay tungkol po sa pagtawag sa apat na mangingisda. Ang pagbasa po ay namula kay San Marcos, chapter 1, verses 14 to 20. So, nalaman po natin na si Juan Bautista ay nadakip na. At ang Panginoong Jesus ay nangaral ng mabuting balita. At ano yun? Kung ano ang pinapangaral ni Juan Bautista, ay ganoon din ang ipinapangaral ng Panginoong Jesus.
At ano yun? Ano yun? Sabi ng Panginoong Jesus, magsisi na kayo't talikdan ng inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. So yun ang isa sa mga misyon ng Panginoon, yung pabalikin o magbalik loob ang mga tao at maniwala sa mabuting balita ng Diyos. And habang naglalakad ang Panginoong Hesus, nakita niya ang 4 na mangingisda. Yun yung pagtawag, no? Unang pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Mangingisda, syempre nasa dagat, may bangka, may lambat, and of course, tinawag niya yun. Bakit? Gagawin niyang mamalakaya ng mga tao. So ano po ang ating pwedeng ibigay na pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito? Tinawag ang 4 na mangingisda upang maging mamalakay ng tao, mangaral ng mabuting balita. Tayo, sa buhay natin, tinatawag din tayo ng Panginoon upang magsisi sa ating mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Kasi iba na ang pinaniniwalaan ngayon ng tao. Hindi na mabuting balita, kundi mga balita mula sa social media, mga balita na walang kakwenta-kwenta, balitang pangmundo. Samantalang pag nanonood ka ng TV, diba, mga bad news, nakakabad ng moods. May pinatay, mga korupsyon sa gobyerno, mga giyera. Diba, hindi siya good news, bad news siya. Pero kapag tayo ay nakikinig ng mabuting balita, good news ang hatid nun sa atin. Kaya ilan sa atin ang nagkakaroon ng interes na sa bawat araw ay makarinig tayo ng good news. Kasi yun ang gusto ng Panginoong Yesus ang makinig tayo ng good news, ng gospel. Every day, hindi lang Sunday. Kasi araw-araw naman tayo nagkakasala. Yung bang tipong pagod ka na physical, pero nagkakaroon ka ng fighting spirit because of the gospel. At saka, sa mabuting balita naman, nandun yung katotohanan Yun ang totoo. Sapagkat sa katotohanan, yun ang magpapalaya sa atin. The truth will set us free. Di ba dapat kang sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi ng katotohanan. Ang salita ng mundo, marami ay kasinungalingan. Kaya kung hindi tayo nagkakaroon ng time na magbasa ng Bible, makinig ng gospel everyday, talaga yung isipan natin, ma-occupy yan ng mundo, ng pagiging makalaman, gahaman sa pera, inggit, galit, di po ba? So, ang maganda rito sa pagtawag ng Panginoong Hesus sa 4 na mangingisda, sumunod sila kaagad. Iniwan nila ang kanilang trabaho, mga kasamahan, at sumunod sila sa Panginoong Hesus. Tayo, kapag tinatawag ba tayo ng Panginoon sa anong paraan, minsan tinatawag tayo ng Lord sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nung nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, nabigo ka sa buhay, yung bang nasa down moment tayo, yun na yung pagtawag sa atin ng Diyos Kasi nung wala tayong problema, hindi natin marinig ang kanyang tawag. Hindi natin madinig ang tinig ng Panginoon. Kasi masaya. Okay ang buhay. Pero nung nagkasakit na, nagkaroon na ng mabigat na problema, ayun, mas lalo tayong tinatawag ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, lahat na kayo na napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. So, kung ang mga mangingisda na ito ay sumunod kaagad sa Panginoong Hesus upang magmalakaya ng tao, tayo dapat ganun din. Of course, hindi naman tayo lahat pwedeng maging preacher.
o mangangaral ng salita ng Diyos. Pero yung bang makinig tayo sa mabuting balita, pagtawag na ng Diyos yun eh. Yan sa atin na yun, paano tayo tumutugon? Tayo ba'y tumutugon kamukha ng ikinuwento ni Kristo na doon sa maghahasik? Naghasik ng butil pero may napunta sa daanan, sa dawagan, sa batabang lupa, sa bato. Kaya, di ba? Nagsisimba tayo. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Nananawagan ng Panginoong Diyos ng pagbabalik loob. Pero paano natin ito tinutugon? Yes, sinasabi mo natin, yes Lord, let your will be done. Or, Lord, yung utos mo, hindi ko kayang gawin yan. Kasi nasaktan ako, kasi niloko ako, di ba? Pero, ang pagsunod pala sa Panginoon, dapat, yes Lord. And the perfect example is Maria. Si Maria na ina ni Kristo. Bagamat isa siyang dalaga, nabuntis through Holy Spirit, kahiya-hiya sa isang dalaga sa panahon nila na mabuntis ka na hindi ka pa kasal. Actually, papatayin siya eh. Si Maria, kasi pangangalon niya yun eh. Babatuhin siya hanggang sa mamatay. Pero diba, si Maria tumugo ng yes. Opo, sabi niya sa anghel, mangyari po ang gusto ng Diyos. Ganon din tayo. May mga mahirap sa buhay natin na nangyayari, pero kailangan natin magsabi ng yes Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Kanya na tinatawag niya tayo sa pagsubok, sa karamdaman, sa mga sitwasyong very down na tayo, halos mawala na tayo ng tiwala sa Panginoon. Pero ang gusto lang ng Lord, nagtitiwala ka pa rin ba sa akin pag nawala yung pinakamahalagang tao sa'yo? Nagtitiwala ka pa rin ba sa akin kapag nawala sa'yo yung kayamanan mo, yung trabaho mo, yung kalusugan mo? Yun naman talaga dapat ang sagot sa Diyos. Opo, mangyari ang kalooban mo. Yes, Lord, let your will be done. Or kini-question natin si God. Di ba? Bakit ang nangyari sa akin to? Hindi ko to deserve. But God, sa mabuting balita, pinagninilay tayo na pag tinawag kita. Pag sinugo kita. Sapagkat ang Diyos ay hindi magsusugo, pipili ng kanyang alagad na hindi niya bibigyan ng mga kailangan nito. Why? Kasi alam ng Diyos sa pasimula pa kung sino yung para sa Kanya, kung sino yung mga propeta, hari, na ipapadala niya para ipangaral ang Kanyang mabuting balita. At yun naman talaga ang pinakamahalaga eh. Between Bible at pinakamaraming pera, kasikatan sa mundo, Bible pa rin ang salita ng Diyos, ang totoong kayamanan. Sapagkat pag namatay tayo, hindi naman natin madadala yung yaman natin. Yung kasikatan, kabataan, lahat yun lumilipas. Sabi nga ng salita ng Diyos, mawawala ang lahat sa mundo, ngunit mananatili ang salita ng Panginoon. Bakit tinawag ang mga apat na mangingisda? Para ipangaral ang mabuting balita tayo. Sa panahon natin ngayon na masyado ng boom, sikat na sikat ang social media, natutupad ba natin ang misyon natin na ipalaganap ang mabuting balita? Sa pamamagitan ng pag-share ng gospel, o nahihiya tayo? Or wala tayong panahon na ipagmalaki ang Diyos? Pero pag may problema, katakot-takot na dasal ang ginagawa sa Panginoon. Nawa ma-realize natin at mapagnilayan, tinatawag na tayo ng Panginoon na magbalik loob sapagkat Jesus will come parang magnanakaw, bubulagain na lang tayo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe. Nawa mapagnilayan namin na kami tinatawag mo sa bawat sitwasyon at pagsubok na aming hinaharap. Nawa, Panginoon, lagi kaming magsabi ng, Opo, Panginoon, susunod ako. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sila at kakasala sa amin. At huwag mo kami pahinto sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming pong salamat sa pakikinig. Ang pinakinggan natin ay ang tinig ng Panginoon. At of course, tinatawagan tayong magsisi, mabalik loob, at maniwala sa mabuting balita. To God be the glory.